Magandang umaga po. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang pamilya ng 3 Pilipinong nasentensyahan sa Qatar dahil sa umunay pang-iispiya at economic sabotage. 2 sa kanilang habang buhay na makukulong habang ang isa nakatakdang bitayin. Gate naman ang mga nakatrabaho nila na inaresto rin pero nakalaya. Gawa-gawa lang ang kaso para mapagtakpan ang katiwalian sa kumpanyang kanilang pinapasukan. May news to go si Haji Rieta. Exclusive. Nakatakdang umapela sa korte sa Qatar ngayong araw ang abogado ng 3 Pinoy na sinentensyahan doon dahil sa umano'y pag-espiya at economic sabotage. Patuloy naman daw na nakipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs sa Embahada ng Pilipinas sa Qatar para sa anumang suportang pwedeng ibigay sa mga nahatulang Pinoy. Ayon kay Philippine Ambassador to Qatar, Crescente Relacion, nag-ugat ang mga kaso ng 3 Pinoy sa isyu ng malawakang korupsyon sa pinagtatrabahuan nilang kumpanya. Na mag-imbestiga raw kasi mga otoridad ng Qatar, nakita sa laptop ng isa sa mga Pinoy ang mga dokumentong naging basehan ng kaso. During the course of the investigation, they found out that another case could be charged against one of the principal accused. And that's why they were building up that case. And this came out, this espionage case. Ang ina ng isa sa 3 hinatulang Pinoy, tila pinagsakluban ng langit at lupa. 4 na taon daw silang nakipaglaban para mapalayang anak at idinite noong April 14, 2010 para sa kasong espionage. Pero nitong Mayo, habang buhay na pagkakabilanggo ang pinataw sa kanya. Bibitayin naman ang isa pa niyang kasamahang Pinoy. Hiniling ng ginang na wag muna namin siyang pangalanan. Halos araw-araw umiiyak ako. Lalo na pagkaganyan na meron akong nababalitaan. Pagka tumatawag siya, talagang umiiyak ako. Kailan ko siya makikita? Bakit ganito ang nangyari? Wala naman siyang ginagawang masama. Ayon naman sa katrabaho ng 3 Pinoy na hinuli rin pero pinalaya noong July 1, 2010. Gawa-gawa lang ang kaso para mapagtakpan ang katiwalian daw ng isang Qatar national official sa kumpanyang pinapasukan nila. Siya ay under fire. Siya yung dinidikdik according to the auditing para mag-testify against sa kanyang amo. And since na yung araw na yon ay hindi na siya pumunta sa hearing, naging wanted siya. At that night ay pinasok yung bahay niya. Hindi po totoo yun, yung espionage po na yun. Ito po, it's all about sa company po nila eh. Na nalipat lang po, na ginawa po nilang personal. Haji Rieta, GMA News.